Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Mga PUV drivers na tumanggap ng ayuda sa gitna ng unli big time oil price hike. Umabot na sa mahigit 250,000 sapat na pondo muling tiniyak ng DSWD. Honda Pilipinas. Mabigat na volume ng mga sasakyan sa mga expressway. Posibleng magsimula na bukas kasabay ng Holy Week o Exodus. Honda Pilipinas. Persons of interest sa pananambang sa mga pulis sa Maguindanao del Sur, tukoy na ng PNP. Honda Pilipinas. Mga barkong maglalabas-masok sa Strait of Hormuz, sisingilin na ng toll ng Iran. Honda Pilipinas. Ba nahaluan ng Pilipino yon? Maniningil daw ng toll eh. Food delivery rider nagdala ng Philippine Sprint record gamit ang murang bisikleta. Honda Pilipinas. May mga hahabol pa ba sa mga nagset ng lakad o bakasyon ngayong Holy Week? Alamin muna kung mag-e-enjoy may enjoy ang init o may aasahang ulan sa live weather report ni Daryl Justin. Honda Pilipinas. Poster ng viral song na Hawak Mo Ang Beat, itinangging gawang AI ang kanta. Honda Pilipinas. Ginamit at pinagkakitaan ang content mo online. Alamin ang kabarusan sa NBI. Nako, bawal ito. Honda Pilipinas. Totoo nga ba na nasusukat ng mga IQ test ang katalinuhan ng isang tao? Mamaya, let's prove it. Honda Pilipinas. Congressman Pulong Duterte naghain ng request sa Kamara na gawing holiday ang March 11 bilang paggunita sa araw na naaresto ang kanyang ama na si PRRD o dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Mamaya, alamin kung fact or fake. Honda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Edison Tenor Jr. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ang nangyari. Patay. Ang nakaraan. DJ Pato Ay, alam ko yan! Kala ko ang nakaraan. Alam ko yan! Meron may paborito na hindi ko napapangalanan. Ano yan? Hindi ko alam yan. Ayan. Ayan yung yung beat. Ayan ba yung hawak mo ang beat? Ayan yung hawak mo ang beat. Ah. Beat ha! Kasi may kakilala ko, hindi beat yung binabanggit eh. At saka hindi beat yung hinahawakan. Ay, nako. Daming, oy, kumusta ho kayo? Dahil kayo pauwi ng yung iba kasi
Ang sabi kasi ng ni paring Robin kahapon, Ayan. hindi ganun karami yung pauwi. Ah. Usually daw, pagka itong last weekend, papuntang Holy Week, madami daw. Okay. Pero ngayon, hindi ganun karami. Baka yung iba kasi may pasok pa hanggang bukas. Karamihan mag-half day bukas. Oo, Lunes, Martes, dati daw hindi ganito ang Lunes, Martes. Okay. O ang Lunes, sabihin mo na, kahapon. Mas iba daw yung Lunes ng mga nakaraan. Okay. Ang inaasahan nila, bukas hanggang hapon. Dahil yung iba papasok pa ng half day yan. Yung iba kasi half day pa half day. Yan. So, wala. Yung iba puro half day na lang. Lalong-lalo na yung mga apektado. Kaya nga kahapon, pare, ang aking, what do you call this, suggestion. Okay. Samahan na natin yung Maynilad. Sama na Maynilad. Oo, samahan na natin. Kumbaga, tena nang sumama sa Maynilad. Tayo sasama sa kanila. Alam mo kung bakit? Bakit sasama sa kanila? Di ba hukay sila ng hukay? Sila lang ba? Oo, sila hukay ng hukay. Baka marami na silang treasure. May isa pang kilalang humuhukay. Di bali na lang. Ang dami na nila. Kasi mula nang lumipat ako. Sabi ko nga, mula nang lumipat ako dito sa Maynila, hukay na. Hukay dito. Hukay na. Kaya kako, kaya siguro nag-hukay. Maraming kayamanan na nakakuhay ang mga yan. Literally and figuratively. No, di ba? Oo, naman. Hukay to the left, hukay to the right. Yung na nga. Sayaw bigla yun. Yan! Sama na tayo mga taga-Maynilad. Ayan. Hukay to the left, hukay to the right. Diba? Kinukwento ko nga kahapon. Mula nung nagtumira kami dito sa Maynila, Okay. nakikita ko na yan lagi. Lagi na lang may cost ng traffic, di ba? Or makikita ka sa gilid. Tapos makikita mo, we are improving your water. In our lives. In our lives. We're improving your lives. Lagi naman eh. Di ba? Nakalimutan ko na yung pag-uusapan ngayon. Kasi hukay ka ng hukay eh. Di ba, no? Kasi yung mga kababayan natin na hindi na rin nagde-decide na umuwi dahil nga sa napakamahal na presyo ng gasolina. May kilala nga ako eh. Sobrang mahal daw ng diesel. Di na siya uuwi na probinsya eh. Wag na. Hindi ko na sabihin ko sino. Mahal yan. Mahal. At saka hindi lang yun. Kayo ba naniniwala yung mga restaurant hindi magtataas ng presyo? Yung mga bus nga kahapon. Yung mga bus nga kahapon, ang sabi, kasi, ito pala gusto kong pag-usapan yung yung balita na magiging 5,000. Yung LPG. 5,000? Oo. Haraka. Sabi. Haraka. Yan ang malalaman natin kung fake news. Teka, mag-i-intro muna ako. Sige. Tapos kakausapin natin si Kong, ha? Sige. Magandang araw, Pilipinas. Live na tayo sa DWIC News Nationwide. Live na rin po tayo sa DWIC News FM Regional Stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, kanila mga TV, Aliw Channel 23 at DWIC News TV. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Unahin na natin ito. Nasa linya na po natin ang presidente po ng Republic Gas Corporation. Ang Regasco po. At former representative ng LPGMA Party List. Wala. Ang tawag talaga natin sa kanya ngayon ay Kong. Si Kong Arnelty nasa linya. Kong, magandang araw. Opo, magandang araw. Kami po'y napatawag, Kong, dahil may mga kumakalat na balita. Ang presyo daw ng LPG ngayon, 5,000. Baka po yung 50 kilogram, yung malaking tangke. ang pangamba ho ng ating mga kababayan ay pataas daw po ng pataas ang presyo ng LPG dahil daw po ito sa nangyayari sa Middle East. Pero parang nag-usap tayo last month, hindi ganun dapat kataas ang taas. Kong, kayo po ang maglinaw nga ni Re. Opo, sa kasalukuyan today, as of today po, ang SRP na dapat po nilang makita at kung tumaas pa po ito doon sa babanggitin kong presyo ngayon, pwede na po nilang ireklamo sa PNP, sa barangay, or sa Department of Energy. Ang SRP po today is 1,350 to as high as 1,400. Yan po ang dapat na suggested retail price. Yun po yung range. Yung range. 1,350. Sa Luzon. Opo, 1,350 up to 1,400. Yun yung sinasabi nyo, Kong. Opo. Tama po. Yan po yung price po dapat ngayong araw na ito. At bukas po kasi umpisa ay meron pong mangyayaring paggalaw ng presyo pero
gagawin po nating 2 bagsakan. Dati-rati po, 1 bagsakan lang. Pero Opo. ngayon po, dahil sa abiso ng Department of Energy na Opo. kailangan Opo. gawing staggered. So bukas, tataas po tayo ng another 5 pesos per kilo or 55 pesos bawat tangke. At pagkatapos po ng 1 linggo, another 5 pesos. So 2 sigwada pala ito, 2 installment, Kong. Opo, tama po. Yung pinag-uusapan ho ba nating presyo, Kong, ay nationwide po ba ito o pwedeng magkaroon ng diferensya pagdating sa Visayas at Mindanao? Opo, sa Luzon wide po ito nabanggit ko kaninang presyo pagdating po ng Visayas at Mindanao. Dahil mas malayo po yung mga kailangan na i-transport, umaabot po yan ng mas mataas ng 100 hanggang 150 pesos. Iyon. Okay, Kong, kayo na rin nga ho ang magpaliwanag dahil ang tanong ng mga kababayan natin, bakit daw kailangan magtaas kung yan daw po ay inventory stock? Yan po yung isang pagkakaiba namin sa Yun. gasolina at Okay. diesel. Ang gasolina at diesel po kasi lingguhan ang kanilang pagprepresyo. Kaya Opo. hindi maiwasan Tama. na yung tinatawag nilang replacement stock ang pricing nila. Dito naman po sa LPG ay 1 buwan ho ang kada buwan po ang pagbabago ng presyo. So ibig sabihin, yun pong inventaryo namin, nauubos po yan doon po sa katapusan ng bawat buwan. Dahil kung hindi po kasi mauubos yan, pag dumating yung barko, hindi ho namin ito mai-unload dahil kung may laman pa ho yung storage. Kaya po, ang nangyayari po, basta malapit na po ang katapusan ng buwan, Opo. ay wala na pong gaanong laman yan. Hindi ho ito kagaya ng sasabihin na pakalaki pa po ng carry over o yung Oo. mga stock na luma. Oo. In fact, itong Marso, dahil po sa laki ng iginalaw ng presyo, kung inyo po matatandaan ay ang anunsyo namin noong March 1 hanggang March 25, Opo. wala pong nangyaring paggalaw kahit po tuloy-tuloy na tumataas ang petrolyo. Tama. Dahil po doon, mas madali pong naubos yung inventaryo natin sa lumang presyo dahil lahat po ng mga dealer at mga refiller ay kumuha ng produkto dahil ina-expect po nila tataas ang presyo. So, yung mga LPG terminal ay ang mga lumang stock nila ay naubos po noong March 26 hanggang March 27. Halos lahat po kami, ubos na po yung lumang stock namin. Kaya noong March 28, nag-anunsyo na po kami ng panibagong increase dahil puro bagong produkto na po yung dumating. Yun. Okay, last question ko. Baka may question si Darin. Kong, yun hong sinasabi nyo na 2 beses magtataas o yung staggered na tinatawag na pakiusap na rin ng Department of Energy, 2 beses lang po itong magtataas, wala na. Yun po ang hindi namin masasagot. Oh. Pero so far, sa ngayon, Opo. ang report po namin sa Department of Energy, Opo. ito yung nakikita namin na paggalaw ng tinatawag nating contract price ng LPG. Pero yun pong shipping cost na lubhang napakataas na ngayon, Opo. sa pananaw naman namin, sa pag-uusap namin, maaaring hindi na ito aangat pa dahil masyado na mataas. Kaya ina-assume namin na ito na po yung 2 bugso ng pagtaas namin base po doon sa direktiba. Hindi po kami pinakiusapan. Inuutusan po kami. dahil Okay. dahil regulated po kami. Kaya ang Tama. Department of Energy po sa amin, hindi ko kami pinakikiusapan. Inuutusan po talaga kami. Hindi katulad ng oil companies, Kong. Sa gasolina, pwede mo sila makiusap doon. Pero sa LPG, hindi. Inuutusan po talaga kami. Iyo. Kaya po, 2 beses po yung mangyayaring paggalaw, hahatiin na ho namin sa 2 beses. 2 bugso. Okay. Ako isa lang, Kong, Daryl Justin po, isa na lang naman itatanong kasi yung iba nangangamba pa rin pagdating sa usapin ng supply. Maigagaranti nyo po ba na as far as siguro in the coming days and weeks, so sapat pa rin po ba ang supply ng LPG dito sa ating bansa, Kong? Opo, kagaya pa rin ho ng aking sasabihin, kami po ay binigyan ng order ng Department of Energy na siguraduhin meron po tayong supply hanggang ang order po ngayon 60 days na dapat meron. Pero as of now, ang may re-report ko po is hanggang 40 days meron po tayo. Hahanapin pa po namin yung 20 days na kulang namin dahil ang gusto po ng Department of Energy 60 days na dapat ang inventaryo. Saan ho kayo bibili, Kong?
Well, kumukuha po kami through bidding ngayon dito po sa Asia. Okay. Opo. Yan na po kasi ang bagong patakaran ngayon sa mga may natitira pang mga LPG. Binibid po nila at kami naman po ay, halimbawa today, sumali po kami sa bidding, mamayang alas 5 ng hapon, malalaman namin kung kami nanalo or talo. Yun. Okay. Kong Arnel T, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ po. Salamat po, Kong. Opo, maraming salamat din po. at mabuhay Presidente kayo. po ng Republic Gas Corporation, Regasco. Para sigurado, pare ha? Para parasyon, sigurado, parasyon. ha? Oo. Para sigurado. Yeah. Regasco. Si Mr. Kong Arnel T. Ronda Pilipinas. Samantala sa ibang balita, mahigit 250,000 BUV drivers sana all nasa Metro Manila ang nakatanggap ng tig 5,000 pesos cash aid mula sa pamahalaan. Sa pinakuling datos ng Department of Social Welfare Development DSWD, katumbas ito ng mahigit 1.28 billion pesos na pondong naipamahagi sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program. Ayon kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sa mga nakatanggap ay mga tricycle drivers, delivery riders, TNVS drivers, jeepney drivers at motorcycle taxi riders. Nabahaginan na po natin ng tulong na 5,000 piso na cash relief assistance ay nasa mahigit 256,000 na mga drivers dito po sa Kamaynilaan. Kasi of that number, yung pong mga tricycles ay nasa mahigit 102,000 tricycle drivers. Yung mga TNVS drivers, more than 22,000 po yan. Jeepney drivers, mahigit 22,000 din po. Service delivery riders, more than 86,000. And MC taxi drivers, more than 21,000 drivers po yan. Again, dito po sa Kamaynilaan. Mahigit 1.28 billion pesos na yung pong naipamahagi natin. Samantala, kinumpirma ni Asik Dumlao na pinag-aaralan na rin nila ang posibleng pamamahagi ng ayuda sa mga part-time drivers. Kwento nga sa amin ng ilang mga drivers, sa isang sasakyan ay maaring 3 o 2 po sila na nagmamaneho, nagsasalitan sila. Tama. Ang sabi nga natin, isama pa rin po sila. Kasi po, sila ay naghahanap buhay din naman po. And sila ay namamasada rin and apektado nga po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. So yun po yung sabi natin doon sa kanila pong mga asosasyon, sa kanilang mga grupo, isama nyo po sila. Yan po, tinig ni DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao sa panayam exclusive ng SWD. Hindi, mali. DWIZ. DWIZ. Ronda Pilipinas. Pwede pala ang serbisyo galing sa SWD. Ayos i-plug mo na naman sarili mo, ha? Taga po tayo ng isang report. Alamin po natin ang sitwasyon sa NAIA Terminal 1. Magre-report si Patrol 45 Raul Esperas. Kuya Raul, go! Ang inyo pong nakikita ang sitwasyon dito sa NAIA Terminal 1, papasok ng security check and final security check, gain din ng Bureau of Immigration. So payo natin sa lahat ng mga manlalakbay, kung kayo po ay biyahe sa inyong mga international destination o kaya sa mga domestic flight, lalong-lalo na dito sa NAIA Terminal 1, sa inyong pagtungo sa ibayong dagat, dapat po ay maaga kayo dahil inyong nakikita napakahaba ng pila na inyong mararanasan dito sa NAIA Terminal 1. Ang oras po natin, alas 10:05 ng umaga at yan ang sitwasyon dito sa NAIA Terminal 1. Para sa Oplan Semana Santa, Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama, St. Pierre May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ. Patrol Report. Okay, alamin na natin ang magiging weather for today. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Alamin na natin kung magtutuloy-tuloy ang init!
Alamin natin mula kay Daryl Justin. Ay, good morning po sa ating mga kababayan. Patuloy na umiiral ang Ridge of High Pressure Area o yung kabaliktaran ng LPA. Kung LPA po yung nagdadala ng bagyo, ang high pressure area naman nagdadala ng maalinsangan pero magandang lagay ng panahon at kasalukuyang nakakaapekto po ito sa malaking bahagi po ng Northern Luzon. Inaasahan natin over the next couple of days magpapatuloy pa rin ang Ridge of High Pressure Area na dahilan kung bakit mababa po ang tsansa ng mga thunderstorms dito sa ating lugar. For Metro Manila and the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies na may napakaliit na tsansa ng isolated rain showers at napakaliit at napakahinang tsansa ng mga pagkulog at pagkidlat. Pero prevalent pa rin po ang mga localized thunderstorms sa malaking bahagi ng ating bansa. Patuloy pa rin tayo makakaranas ng clear skies at storm-free weather mula sa araw na ito hanggang sa April 7 dahil wala pa rin namamonitor na LPA, bagyo o TCLV o yung Tropical Cyclone-like Vortex. Base po yan sa latest tropical cyclone threat potential ng DOST Pag-asa. For Metro Manila sa susunod na 3 araw o sa susunod na 5 araw, gawin na natin hanggang Monday next week. Asahan po ang maaliwalas at magandang lagay ng panahon at mababa lamang po ang tsansa ng pag-ulan sa ating dito sa Metro Manila sa ating lugar. Nasa 3 to 4% lamang, so halos wala pong inaasahang mga rain showers dito sa atin. Pero maglalaro ang temperatura natin mula 26 hanggang 35 degrees Celsius. So asahan natin na magiging mainit at maalinsangan at malagkit po ang lagay ng ating panahon sa Metro Manila. Sa Metro Cebu, fair and good weather din ang inaasahan natin for today at dire-diretso po yan hanggang sa araw ng Monday, pero may bahagyang pagtaas ng tsansa ng pag-ulan sa 16% lalo na po sa araw ng Sabado de Gloria. Pero mababa ang tsansa mula today hanggang Thursday sa 2 to 9% lamang. 25 hanggang 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura, habang sa Metro Davao naman mula ngayong araw hanggang sa Monday next week, magkahalong init at ulan dahil inaasahan natin by Friday morning may pagkulimlim at may mga isolated na mahihinaang mga pagkulog, pagkidlat. Makulimlim? Makulimlim. Sa bagay yung Sabado, makulimlim. Makulimlim pero No? wala ding ulan. Wala rin ulan. Wala. Pero nakatulong pa rin. At saka kahit yun yung papaano. hinahanap mo sa ganitong panahon, yung kulimlim eh. Yeah. Kulimlim na walang ulan pero may konting bugso ng hangin. At saka pag may mayabang kakapitbahay, Ay, yan ang nakakatulong sinasabi din yan. ko eh. Oo, Oo. lagi makulimlim doon. Oh. Lagi may kulog. Hindi, hangin. Puro hangin yun. Kala ko lagi may kulog. Walang eh. hangin. Puro hangin, walang ulan. Puro hangin, walang ulan dyan sa kapitbahay ninyo. Ay, sumalangit naman. Excuse me. Sumalangit naman kay Sir Mike, ha? Yeah, Kaya naman, yeah. ang bata pa ngayon, Baby Mike. Ayan, si Baby Baby Mike. Michael. Baby Michael. Baby Michael, ha? Ako po, hindi ko alam kung paano tunog niya noon. Anyway, sa araw po na Sabado de Gloria dyan sa Davao City, maulan. Ay, Puro ganun? pag-ulan sa Davao. Oo, nasa 45% ang chance ng pag-ulan. Pero hindi natin nakikita na magiging heavy rain showers po ito. Pero may bahagyang pawawa ng temperatura mula 24 to 32 degrees Celsius. Pero by Sunday and Monday, magiging maaliwalas na rin po ang lagay ng panahon dyan, lalo na sa may Mindanao area. Sa ating heat index forecast para sa araw na itech, nangunguna po ang Cotabato City ngayong araw na may 41 degrees na heat index. Siyempre, pangalawa po ang probinsya ng Angkor, Dagupan City, Pangasinan. 40 degrees Celsius. Parang hindi ko namalayan yun. Number 2 kayo ngayon, Dagupan, Okay. Pangasinan. Pero Cotabato na naman ng magkakapantay kayo. Actually, marami kayong nasa marami kayong nasa 40 degrees Celsius. Parang 6 o 7 lugar Grabe, ata ang nasa 40 init. degrees. Ayan, 40 degrees, isa-isahin lang natin. Dagupan, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro. Diyan po sa Mambusaw, Capi, sa La Carlota, Negros. Ayun, yun lang pala yung mga lugar na nasa 40. Diyan naman sa Coron, maganda rin ang mga beaches niya. Kaya maganda talaga araw. Maganda araw, pero Pakikinabangan talaga yan. Lalong-lalo na yung mga kapatid mong Amerikano or foreigners. diba? America? Are you talking about America? America. Kasama ko. 39 degrees po sa Tuguegarao, Cagayan, Camilig, Tarlac, Viraca, Tanbanes, Masbate, Iloilo. Oh, Iloilo ha! Dumangas, Iloilo ha! 39 degrees ha! Zamboanga del Sur, 39 degrees. Bacnotan, La Union, Isabela, Zambales, Olongapo, Bulacan, Tarlac at ang Puerto Princesa. Kasama na po ang Legazpi City, Albay at ang Northern at Western Samar, 38 degrees Celsius. Dito naman po sa Metro Manila, sa Naiya, Pasay City, 37 degrees ang heat index. Habang sa, dami ko na ang Cavite, total
doon ka rin naman. 37 degrees sa may Sangli Point sa may Cavite. Alam mo kung hindi ko makita dito, wala dito ang paborito mong garden malamig ngayon sa Science Garden. Baby, eh? Baby like 36. Baby. Yan, 36 degrees dyan sa Science Garden sa Quezon City. Pinapaalala po ng mga eksperto at ng DOST Pag-asa na iwasan po ang magbilad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon kung saan peak ika nga ang heat index at ang sikat ng araw ay maaaring magdala ng ng dehydration, skin rashes at yung iba naman posibleng magkaroon ng heat stroke. Kaya pananggalang sa araw, tulad po ng mga payong at saka ng inyong mga sunblock, sunscreen at ang inyong pang-hydrate gaya ng mga tubig, huwag pong kalimutan paglalabas ng tahanan. Sa ating sunrise sunset, tumilak pa rin po ang manok! At kanina, patulog na po si Papa Jackson, 5:53 ng umaga. Tapos ano lubog ang araw? At sinakyan niya yung kabayo at kasama, kala ko mag-isa lang kabayo, may kasama pa pala. Para naman tinapakan ng kabayo yung baka. Kaya, pag boom. Tapos, Sabi nung baka, aray! Pajak, ano ba? Aray! Alas 6:08 po yan, mamayang gabi. Sa ngayon, yan naman aking latest weather report, whether you like it or not. Sa mga babiyahe po ngayon, maganda at maaliwalas ang panahon, kaya ingat-ingat din po at mag-hydrate po. Huwag kalimutan yan, ha? Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. At may binalita po sa inyo ni Daryl Justin ang tungkol sa panahon at may babalita rin kami na malapit nang mangyari. Ano na ang malapit mangyari? Ano nga ba? Pakinggan, Itech. LDR Love Discussions and Reactions with Papa Jackson. A voice that's honest, faithful and true, speaking the words you need to get through. Now I'll tell you the truth, no judgment at all, only real advice when you stumble or fall. You're not alone, I'll walk with you on with Papa Jackson. I'll keep moving on. LDR, love discussions and reactions. Now I'll tell the truth to Papa Jackson. On DWIZ Nationwide. Soon. Live na live via satellite. Ha? Malapit na si Papa Jackson sa DWIZ at DSWD. Wala doon. Total, balitaan na rin lang ang pinag-uusapan mga kababayan. Kung kailangan isugod sa emergency room, lalong-lalo na ngayon, huwag mag-alala dahil may PhilHealth Outpatient Emergency Care Package. Kasama sa coverage ang emergency room facilities at serbisyo ng mga doktor, mga kailangang laboratory at diagnostics, mahalagang gamot at maging ang ambulance o patient transport vehicle, kasama rin po yan. Ito ay maaaring i-avail sa lahat ng accredited level 1, 2 at 3 hospitals. Okay? Huwag niyong kalilimutan yung paalala na yan, mula sa PhilHealth. Wala na akong, yung ganito lang, ano? Oras mo natin sa buong Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tanggap po tayo ng isang report. DCSO magpapadala ng vessel para sa mga mabilis na o para sa mas mabilis sa paglipat ng mga pasyente sa Batanes. Alamin po natin ang report mula kay Angelo Bainyo. Magde-deploy ang Philippine Charity Ship 6 Office ng landing craft vessel sa Batanes upang mapabuti ang transportasyon ng mga pasyente sa pagitan ng mga isla. Ayon kay GM Melquiades Robles, magsisilbing mini-roro ang LCV na kayang magsakay ng ambulansya para diretsyong madala ang mga pasyente sa ospital nang hindi na inililipat. Saklaw nito ang mga lugar tulad ng Sabtang at Basco at layong mapabilis ang serbisyong medikal sa mga hiwa-hiwalay na isla. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang access sa healthcare sa mga liblib na lugar. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat tiket mo, siguradong may matutulong ang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya
maikawang gawa. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Agarang rollback sa presyo ng kerosene at LPG, inihirit ng isang mambabatas. Alamin po natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Nanawagan si House Committee on Energy member at Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. para sa agarang rollback sa presyo ng kerosene at liquefied petroleum gas o LPG sa harap ng patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Iminungkahi ni Garbin na ibalik sa mas abot kayang antas ang presyo ng kerosene at LPG o sa 70 pesos hanggang 80 pesos kada litro ng kerosene at 900 pesos hanggang 950 pesos naman para sa kada 11 kilo ng LPG tank. Iginiit ni Garbin na hindi na makatarungan ang kasalukuyang presyo ng kerosene at LPG, lalo na sa gitna ng umiiral na State of National Energy Emergency. Nagbabala si Garbin na kung mananatiling mataas ang presyo ng kerosene at ng LPG, ay tataas din ang presyo ng mga ulam sa mga karinderya, habang ang iba ay mapipilitang gumamit ng uling at kahoy na panggatong sa kanilang pagluluto o kaya naman ay tuluyan ng magsasara. Ayon kay Garbin, sa mga karinderya umaasa ang maraming Pilipino para sa abot kaya ang pagkain araw-araw, kaya kapag sila ang bumagsak ay tiyak na may domino effect sa buong komunidad. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at meron ho tayong special guest ngayong araw na ito. Siya po ay siya po ang founder ng Premier Business Voice Event, VoiceCon PH. Mayaman ito. Mga founder. Okay, wala sa linya. Nasa studio po si Miss Joyce Burton. Hi, Miss Joyce. Ano po ako? Hindi po ako founder. Ako founder. Founder, hindi founder. Oo, Founder. founder po ako. Hindi. Actually, ang VoiceCon PH, 3 grupo po ang nag-found niyan. Yeah. Oo, ako sa kayong asawa ko, we are called Bright Speak. Nagwo-workshop po kami tungkol sa boses. Tungkol sa boses. Business voice. So we help executives, yung mga career professional, mga content creator, mga negosyante, kung paano mo ma-access ang boses mo, the best voice ever, para kapag kausap mo ang kliyente mo or you're doing a job interview or you're making a presentation at kailangan mo yung yes ng kliyente mo, may boses ka na that will give you the confidence. Yeah, kasi may mga dynamics talaga yan. Yung may mga timing na tinatawag. Ano? Yes, ang dami. And even before you open your mouth, I'm sure you know that, Dennis, that even before you step inside the studio, kailangan handa ka mentally, True. even physically, to talk for hours. Yan. Diba? So yan po ang Yan ang laman ng VoiceCon. PH. Yan ang laman, yan ang content ng VoiceCon PH. Isa po itong event. It is a business voice event. Yeah. So ang mga uma-attend, this is our second year. Second year na. Last year, ang mga karamihan na umattend, mga negosyante, mga business owners, mga medium, small, medium, at meron din mga large na jumoin, pinadala nila yung mga manager nila. We had career professionals like doctors and dentists. No, because tayo nasa digital age na po tayo, di ba? Yeah. And ang nangyayari kasi sa Pilipino, panay tumitingin lang tayo sa content ng iba. Hindi tayo gumagawa ng content kasi medyo takot tayo i-expose ang mga boses at ang mga mukha natin. Kasi kadalasan pag lalo na yung nakita ko, this is the second year pala. The last year hindi ako bala ko rin pumunta noon eh. Attend Kaso yung po kayo. schedule ko hindi Oo, pumayag. I know you're busy. Medyo. Totoo Etong yun. year na to, kung bibigyan mo ako ng ticket, Miss Joyce.
Siyempre, hindi lang isa. Iyon. Okay, Oo. pag-usapan natin. Kasi akala nila sa mga voice, pang-commercial lang eh. No? Oo nga. Oo, tama yung sinabi nga, mo kanina. Yun Miss po Joyce. talaga ang unang pero yung my husband and I have been doing, kasi we started doing these workshops 25 years ago, 30 years ago, to teach people to work in radio. Kasi radio okay. people kami, FM po kami. So, FM, we're training people to be DJs. Pero ang nangyayari, pag umuwi sila and they don't become, hindi sila pumapasok sa radyo, nagagamit pa rin nila yung mga skills na tinuro namin sa kanila wherever they are. Kasi voice affects Yes. everybody. Of course, of Alam nga course. naman, mag-a-apply ka na hindi ka dadaan sa Yes, job interview. oo. Alam nga naman, mag-serve ka ng tao nang hindi mo kinakausap. Tama. Diba? So, we discovered that these people are using the skills we taught them for radio, but they're using it in business and in career. So sabi namin ng sabi namin ni Ron, asawa ko, we're teaching. I mean, there are many people training for radio and for acting. There's nobody training for the business voice, at least here in the Philippines. So we started shifting yung mga workshop namin is more towards mga negosyante, mga propesora, mga pastor, mga priests. We started training people who use their voice a lot. Lawak And na then, pala niyan. yes. So naging parang, I hate to call myself an expert, but business voice expert na ang parang focus namin. Yeah. And so, one of our former students, 17 years old lang siya nung nakilala namin. And then, 17 years later, meron na siyang sariling kumpanya, events. So sabi niya sa amin, his name is Peter, sabi niya sa amin, Ron, Joyce, let's do your workshop on a bigger scale. Kasi nakita nga niya yung effect ng workshop namin sa kanya. He was able to join a radio station. And then from there, nagtayo siya ng sariling events. Talagang gamit laway lang, kumbaga. True. Diba? So, he said, let's make an event. Let's do your workshop. I-scale natin, gawing malaking event. Pero sabi ko, but that's just me and my husband. We need to get a lot of people involved. So we said, let's get speakers na meron silang, naging successful sila at may kinalaman yung success nila sa boses. So last year, ang mga speaker namin, si Francis Kong, Chinkitan, and then mga doktor po ng voice. We had ENT doctors nag-present sila. Meron po kaming sound engineer to talk about microphones. How do you maximize a microphone? No, so lahat yan. We had that. We had about 8 speakers, and then may VIP sessions pa kami afterwards. So that was last year. We made it like a community event. Na this is an event for people who want to improve their voice. And they don't want to be actors, they don't want to be in radio, they just want to improve their lives. Especially in the business, no? Yun Ako po. naisip ko lang, Miss Joyce, siguro maganda i-incorporate natin sa mga teacher, ano? Oo, alam Kasi niyo yung mga po, teacher, daldal ng daldal talaga, mula umaga hanggang hapon all talaga. day, tapos Daldal ng daldal yung mga yan eh. nababasag po ang mga boses nila kasi sigaw. So Yes. isa yan sa mga issue na tinatakal namin together with the my gosh, basta Association of Doctors, ang haba-haba ng pangalan nila, but they are an association of doctors that focus on ENT and the voice especially. Alam mo, totoo yun, Miss Kasama Joyce. po sila. Kasi meron akong teacher dati, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, sigaw ng sigaw, Oo, tapos yung mga oo. klasiko, maingay pa rin. Oo. Pero meron kami isang teacher na pag sinabi niya, okay, be quiet. Wow. Kapag sinabi niya, pag be quiet, parang natatakot na kami. Yun yung magandang tanong. Oo, parang- Bakit? I think it's the command of the voice. Eh. Tama yung sinabi Ano mo siya? kanina. Babae, lalaki? Babae. Babae Dalawang rin. babae itong sinasabi ko. Baka magalit sa akin yung teacher ko. Oo nga. Yung isa, parang ano siya, pagpasok na, Ganun. pero yung isa, pagpasok namin dun kasi sa probinsya, Oo. iba-iba yung iba-iba yung subject, iba-iba yung room. Oo, tama. O, pagpasok mong ganon, pagpasok namin ganon, kilala kami maingay Right. kami. Pagpasok namin ganon, sabi niya sa amin, be quiet or else. Yung may mga ganun, yung boses pa lang, hindi naman kami minura, hindi kami sinigawan, hindi kami nginaw-ngawan, pero yung command ng voice, Oo.
That is called Be the quiet. executive voice. Oo, di ba? Baka And yun yung pinag-uusap. That I actually have a module and I call it the boss voice. Boss voice. But not bossy, ha? Uh-huh. But the boss voice to help you access that kind of sound Oh. para makinig sa iyo ang tao nang hindi ka nagre-raise ng boses mo. Hindi ka sumisigaw. Kaya nga. Pero siseryosohin ka ng Tama, tao. tama. Yun, isa yun sa mga ituturo ninyo. Credibility po yan. May Oo. kasama yan. I like the boss voice. Ethos, pathos, logos if you Ayan. want to get really serious about it. And if you want to build your credibility, you don't shout. Kasi the second na, siguro alam to ng mga magulang na nakikinig ngayon kapag kayo po ay sigaw ng sigaw, nakikinig ba ang anak? Oh, for the parents din pala yan. Ano? Ito yung nakakapagtaka. Pag sigaw ka ng sigaw, hindi nakikinig, sisigaw ka pa rin. Oo, diba? oo, Ano oo. yun, if you keep on repeating the same action and you're not getting any results, then obviously And you're it's doing very the wrong tiring, thing. no, Miss Joyce, no? It can, Nakakapagod. your voice can literally break because the muscles of your vocal folds, kasing laki lang yan ng kuko ng, ano bang tawag dito sa small finger, hinliliit? Hinliliit. Oh, Tama, yun, hinliliit. 'di ba? Ganyan lang kaliit ang Yeah. vocal folds Yeah, mo. yeah. Tapos sigaw ka ng sigaw. So you end up having nodules. Oh, my Oo. gosh. Ang kalyo po yun, yung Oo, nodules. oo. Kalyo yun sa vocal folds. And it's At bad, no? It's bad. it's bad, but it's not going to kill you. Pero parang maraming hangin na lumalabas sa throat mo kasi nga ang nodules parang kalyo. So ngayon hindi nakakapag-close ng maigi yung vocal folds mo. So maraming hangin na lumulusot between your vocal folds, making your voice sound husky. Mukhang ano pa, Miss Ayun, Joyce, so yan. Yan mga yan ang marami-rami pa kayong pinag-uusapan sa tuturuan ng mga VoiceCon Pilipino. PH. Oo Sinama nga. na natin yung mga magulang, mga teachers, Oh, yes. hindi lang yung mga business people. Okay, let's talk about kailan yung VoiceCon PH na yan, saan at saan kami pwede makabili ng mga tickets, magpa-reserve. Go ahead. Miss Ayan, Joyce. napaka-exciting po ang VoiceCon PH 2026 is happening on April 24. That is a Friday. Whole day event po ito. So that's the basic ticket. We have a VIP session susunod na araw, April 25. So if you buy the VIP, you will spend the whole day with me and my husband and our international speaker, si Mr. Akash Karia, who is a business story expert. Ang kanyang storytelling framework is used in the Harvard School of Business. So, big time po ito. Ang galing niya. He will teach you how to tell stories so you can sell instead of trying to sell. Bili po kayo, hindi. Magkikwento ka lang, bibili na sila. So, yan yung expertise niya. Yun. So, April 24, sa SM Aura, SMX. Punta lang po kayo sa website namin, voiceconph.com. Ayun. Okay, magkita-kita po tayo dyan sa Sa VoiceCon PH, Yung- sa sa- SM Aura, SM Aura. SMX. Ayun, SM Aura. Ang nasa isip ko yung nasa kabila. SM Aura. Okay, maraming salamat, Miss Joyce, and we'll see you po. Salamat, Dennis. We'll see you. God bless. Thank you very much. Founder po ng premier business voice event, VoiceCon PH. Okay, at meron tayong isang tip. At sa mga nagtatanong kung ang Regasco ba ay available nationwide, syempre po, very accessible din po ang Regasco dahil halos kahit saan mo ito makikita. Meron silang mahigit 400 na showrooms at higit 2,000 dealers network sa buong Pilipinas. Kaya ano pang iniintay mo? Hanapin na ang Regasco sa mga suki ninyong LPG dealers. Tandaan, para sigurado, Regasco. Para siguradong iwas sunog, narito ang ilang siguradong tips sa pagbili ng LPG. Tingnan ang kalidad. Huwag bumili o tumanggap ng mga generic o walang brand na LPG dahil ito ay illegal at delikadong gamitin. Sigurado safe ka kung alam mo ito. Isang Fire Prevention Month reminder hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Regasco, kinilala ng Department of Energy na sumusunod sa pamantayan ng ligtas na LPG para sa Pilipino. Ayon sa LPG Industry Regulation Act, Republic Act No. 11592. Para sigurado, Regasco. Food delivery rider nagdala ng Philippine Sprint record gamit ang murang bisikleta. Sports News mula kay Kim Gomez.
Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagtala ng bagong Philippine record ang isang food delivery rider sa men's elite sprint sa ginanap na Asian Cycling Championships sa Tagaytay City. Kinilala ang siklista na si Zedric Ivan Honorica, 21 anyos, na gumamit lamang ng bisikletang may frame na nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Malayong mas mura kumpara sa mamahaling gamit ng ibang international riders. Naitala ni Honorica ang oras na 10.865 seconds na mas mabilis sa dating record na 11.42 seconds na itinakda pa noong 2006. Ayon sa kanya, hindi niya inaasahang mababasag ang record at sumali lamang siya matapos makakita ng imbitasyon sa social media para sa tryouts. Samantala, nakapag-uwi rin ng bronze medal ang Pilipinong si Patrick Gerard Lee sa paracycling event na dagdag karangalan para sa bansa. Dahil sa kanyang performance, nakakuha rin si Lee ng puntos para sa kwalifikasyon sa 2028 Paralympics. Para sa Sports News, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Composer ng viral song na Hawak Mo Ang Beat, itinangging gawang AI ang kanta. Showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, itinanggi ng French musician na si Sylvain Amazer Hernandez ang composer ng viral song na Hawak Mo Ang Beat na hindi ito gawang AI. Ayon sa composer na mas kilala sa alias na DJ Mogo, naiintindihan niya raw na marami ang nagdududa sa kanyang kanta, ngunit ginawa niya raw ito sa napakasimpleng paraan na mailabas niya ang kanyang feelings. Sinabi nito na nasa isip niya raw ng gawin ang nasabing kanta, ang cha-cha ng Leyte at ang heavy drums ng Budot style, kung saan nagsimula umano ito sa French words hanggang sa hingin na niya ang tulong ng kanyang misis na Pinay. Doon na raw pumasok ang musicality, ang beat at ang ginamit niyang words, kung saan gumamit din daw siya ng napakataas sa standard software tulad ng electronic software para makapag-create na nasabing beat. Bagamat hindi umano AI ang nasabing awitin, ngunit mananatiling sikreto umano ang identity ng taong kumanta nito. At iyan aking balitang showbiz para sa pinakametodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Bakit hindi mailabas? Kasi nga. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Stay soft, stay strong, gentle heart, unbreakable spirit. Yan. Sige, last one. Pwede ka muna. Meron pala akong pinapabati, are. Okay, pinapabati. Kaso ang late nung sulat eh. Kaya kailangan natin ng special weapon. Okay, happy birthday kay Dr. Allen M. Kirit po. Yan, from the Visual Group. Happy birthday po. Okay. Maraming salamat Pilipinas at tabihan ang pusong sunod ng programang Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita ko. Mag-ingat po kayo sa lahat ng mga uuwi ha. Ako ang iyong naging tagapagbalita ko si Dennis. Clap, taas kamay, ikot-ikot, sabay-sabay. Clap, galaw lang yan. Dennis at Tenor Junior, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.